Ayun na mga kaibigan at nakaluto na tayo. Ayan po. Hello! Magandang araw mga kaibigan. Kumusta po na naman tayo dyan? Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan mga kaibigan. At ito ay mayroon tayong panibagong vlog at sayang kasi itong ano natin, rice cooker at medyo ayan, napakadumi po. At i-try natin kung maayos natin ito mga kaibigan. Ayan, wala, sira na ito. Ayaw mo. Ito lang ang problema natin mga kaibigan. Ngayon ay mga kaibigan, share ko po sa inyo kung paano natin naayusin itong rice cooker. Ay sayang naman at napabayaan na ito. Marami na rin po akong naayos na rice cooker at hindi ko man lang na-share sa inyo. Eh ngayon mga kaibigan, para mayroon kayong matutunan at hindi nyo maitatapon ang kung sakaling masira ang iyong rice cooker at huwag nyo itatapon, sayang. At ito lang ang problema natin mga kaibigan. Mga kaibigan, ito lang po ang gamit natin at mayroon kayong screwdriver at mayroon kayong long nose plier. At saka, ayan po, liha. At itong sa akin ay ayun, at medyo magaspang ng konti para madali, 400. Ayan, number 400. So mga kaibigan, ngayon ay simulan na natin para hindi tayo magtagal. Okay. Grabe. Grabe po. Dumi. Grabe ang dumi. Okay pa naman. Mga kaibigan, at pagtanggal nito ay ituwid nyo lang itong ganito. Ayan po. Bidlawang na talaga naman. Ay, gato. Masyado ng maano nito. At sana mga kaibigan ay maayos natin.
Okay. Mga kaibigan, ito po ay nalinis na natin ito at natanggal na rin yung kalawang at yan o, okay, bumaba na po, malakas na yung magnet niya. Yan lang naman ang problema mga kaibigan pag ayan, okay na. Ayun lang ang mga kaibigan, iyan lang po ang problema sa magnet talaga. Pag kalawang na ay hindi po bumababa ang ano natin ang itong rice cooker. Kaya pag nilinis natin, nilinis nyo ito at mararamdaman nyo naman ay bababa na siya. Ayun, okay na yun. Pero mga kaibigan, kung talagang hindi na siya bumaba dito, ay sira na po yung itong magnetic nito. Ay pwede nyong palitan at mura lang ito. At pero kailangan dalhin nyo sa magdala kayo ng sample. Kung sakasakaling gusto nyong palitan, dalhin nyo ito doon sa mga tindahan ng mga piyesa nitong rice cooker. At mayroon din itong nabibili sa online, sa Lazada, ay napamura lang. Siguro ay nasa, hindi po ako magkakamali ay dahil siguro mga 96, siguro mga 69 pesos o 100, depende po sa klase ng ating rice cooker. Ngayon ibabalik na natin mga kaibigan. Tagal na itong rice cooker na ito at nakita nyo naman mga kaibigan yung kalawang at nakakatakot na po, nakakatakot ng gamitin, kaya lang at sayang naman ginabangan natin. Okay mga kaibigan, at nailagay na natin at ngayon po ay susubukan na natin. Mga kaibigan, ito na po at susubukan natin. Ayan na. At ito mga kaibigan, dahil automatic itong rice cooker natin, ayan na po ay ayun na mga kaibigan at nakaluto na tayo. Ayan po ang ating inayod. Okay, good. Sana po mga kaibigan, mayroon kayo natutunan dito sa aking panibagong video. At itong isa rin po ay inayos ko na rin ito mga kaibigan. Dati hindi rin naggaganyan. At ganun din lang ang ginawa ko. At ngayon okay na po, nabababa na. Okay mga kaibigan, hanggang dito na lang at maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po lagi tayo mag-iingat. At doon po sa baguhan ay kung maaari lang po, pingi po ng isang subscribe. Yan po ay malaking tulong po para sa aking maliit na YouTube channel. At lagi po tayo mag-iingat sa lahat ng oras. Babo!